Today, we will answer age problem. So, meron tayong 4 problems tungkol sa age problem. So, paki-screenshot muna and try nyong sagutan bago panoodin ang ating video, ang solution. Okay, so let us answer number 1. Okay, so the sum of Jean's and Marius' age is 30. Jean's age 4 years from now is double Marius' age last year. How old is Marius? Okay, so sa ganitong mga type ng age problem na merong mga 4 years from now, tapos merong last year, so pinakamaganda dito ay gagawa tayo ng table para makita natin agad yung mga expression. Okay? So tapos, meron tayong ang mga name natin sa problem ay Jean at Marius. So ang ginagawa ko dito, yung mga first letter na lang yung ginagawa kong variable para madali ng tandaan. Hindi na ako gumagamit ng X or ibang variable kasi babalikan mo pa kung ano yung X, si Jean ba yun or si Marius. Baka malito. So pinakamaganda, J na lang at M para alam na agad natin kung sino yung tinutukoy dun sa first letter. Okay? So gawa tayo ng table muna. So ang i-assign natin kung ano yung hinahanap. So ang question dito, how old is Marius now? So unahin natin yung age nila now. Okay? So now, ang so we have Jean tsaka si Marius ang ating mga character sa problem. So ang kanilang age now ay J tsaka M for Jean and Marius. So meron tayo ditong Jean's age 4 years from now. So may 4 years from now. So add tayo ng column dito sa 4 years from now. So 4 years hence or 4 years from now. Okay? Kompletuhin na nga natin. 4 years from now. So ibig sabihin yan, mag-a-add lang tayo ng 4 dahil 4 years from now. So J plus 4 and then we have M plus 4. And then we have, ano pa yung given? Double Marius age last year. So meron last year. Last year daw. So lagay natin dito yung last year. Last year, ibig sabihin nun, 1 year ago. Okay? So 1 year ago, ibig sabihin J minus 1 and then M minus 1. Okay, so ngayon, buuin na natin ang ating equation. So ang sabi dito, the sum of Jean's and Marius' age is 30. So ang sum daw nito, ang total nito, nung now, total netong now ay 30. Okay, so pwede pala tayong mag one unknown na lang. Kasi ang total natin ay 30. Tapos ang hinahanap natin si Marius. Okay, si Marius ang hinahanap natin. Ibig sabihin si J, hindi natin kailangang isolve si J. Si M ang hinahanap lang natin si Marius. Okay, so kapag ganito kasi, magkakaroon tayo ng dalawang equation, J plus M equals 30. Pwede na nating i-substitute agad dito yan. Etong J pwede na agad nating palitan para maging one unknown na lang. Si J pwede na agad nating palitan ng 30 minus M. Okay? So nanggaling yung 30 minus M? Kasi ang sabi, the sum of Jean's and Marius' age is 30. So ang total nitong dalawa 30. Kung si Marius ay M tapos ang total nila ay 30. So syempre si Jean ang magiging age niya ay 30 minus M. Okay, so magiging one unknown na lang. So tapos itong mga J, pwede nating palitan lahat yan ng 30 minus M. Okay? So ito yung one unknown, pinakita ko lang 30 minus M. So sige, ibalik natin sa J dahil baka malito. So dalawang way para i-solve natin yan. Okay? So yung pag ginawang 30 minus M, yun yung one unknown. So sige, diretso na tayo dito sa two unknowns tayo. So ang sabi, the sum of Jean's and Marius' age, so J plus M is equal to 30. Kasi nga, ang sum daw ng age nila ay 30. So ito ang ating equation number 1. Okay? So tapos, so dito tayo bubuo, Jean's age 4 years from now. So ito yon, Jean's age 4 years from now. So dito sa column na 4 years from now. Jean's age 4 years from now. So ito yon, J plus 4. Okay, so we have J plus 4 is, ibig sabihin ng is ay equals, double Marius' age last year. Double daw. Pag sinabing double, times 2. Double ng Marius' age last year. Marius' age last year. So ito yon, Marius' age last year. So 2 times M minus 1. Okay? So ito na ating equation number 2. Okay? So equation number 2. So ang hinahanap natin ay si M.
Si M ang sinosolve natin. So, si J, papalitan natin si J. Kailangan nating palitan si J. Palitan natin tong J na manggagaling dito sa equation number 1. Okay? So, isolve natin dito si J. So, solve for J. So, kagaya na rin yun nung kanina dito. So, kailangan solve natin si J. So, si M, ililipat natin sa kabila. Okay? So, therefore, J is equal to 30 minus M. Dahil nandito si M, pag nilipat, magiging minus. Okay? So, si 30 minus M, ipapalit natin dito. Ayan. Lagay natin dyan si value ni J na 30 minus M. So, tapos isosolve na lang natin ngayon si M. Okay? So, substitute natin dito. So, we have 30 minus M. Nilagay ko lang sa parenthesis para malinaw na yun na ito si J. Then, we have plus 4 equals 2 times M minus 1. O, solve na lang natin si M. So, distribute natin itong 2. Then ito, combine lang natin itong 30 tsaka 4. So we have 34 minus M equals, dinistribute si 2. So we have 2M and then 2 times negative 1. So that is negative 2. So ngayon, pagsamahin natin si M. Si negative M, ilipat sa kabila para maging positive. Ayan, so positive M. Pag sinabing positive M, ibig sabihin yan, meron niyang invisible na 1 dito. So 2M plus 1M. Tapos si negative 2 ilipat natin sa kabila. So pagsasabayin natin, negative pag lumipat sa kabila magiging positive yan. Or add 2 to both sides. Add 2 to both sides para makancel. So ang natira 34 plus 2, we have 36 is equal to 2M plus 1M. So that is equal to 3M. So last step, divide both sides by 3. So therefore, M is equal to 36 divided by 3 equals 12. The correct answer is letter D, 12. Okay, so next, number 2. Brandon's age is twice Edward's age. Peter's age is half Brandon's age. If Peter is 7 years older than Edward, how old is Brandon? Okay, so sa problem na ito, pwede na tayong hindi gumawa ng table, equation na tayo agad. So ganun din, first letter ang magagamitin natin. So Brandon's age, so ibig sabihin ng Brandon's age is, ibig sabihin niya na equals. Thrice, ibig sabihin times 3. Edward's age, edi ilit natin letter E. Okay, so equation number 1. Okay, so ganun lang pala maggawa ng equation, ano? Peter's age. Lagay natin Peter's age, P is, that is equal sign. Half, edi over 2 or 1 half. Brandon's age. Okay, P equals 1 half B. Equation number 2. Okay, so next, if Peter is, ayan, so Peter is, that means equal sign, 7 years older than Edward. So, 7 years older than Edward. So, ganito ang pagsulat niyan. 7 years older. So, ibig sabihin niyan, plus 7 than Edward. So, Edward. Peter is 7 years older than Edward. So, equation number 3. So, ang hinahanap natin, how old is Brandon? So, ang isosolve natin, ang kailangan ng ating isolve ay si Brandon. Ito ang hinahanap natin, si Brandon. So, maraming way para isolve ito. Pwedeng isolve nyo muna si letter E or si letter P tapos hanggang makarating tayo kay B. Pero ang gagawin ko dito dahil equation 2 and 3 parehas P. So, diretso na tayo equate. Equate natin yung right side ng equation 2 and 3 kasi parehas silang P. Okay? So, equate equation 2 and 3. Dahil parehas silang equal sa P by transitive property yan. Equate natin itong right side nila. So, we have 1 half B equals E plus 7. Okay? So, ito na yung bago nating equation. Ang kailangan nating isolve ay B. So, si letter E, papalitan natin ito. Palitan natin si letter E. Sana manggagaling ang value ni letter E, manggagaling dito. Okay? So, sa equation number 1, isolve natin si letter E. So, we have B equals 3E. Isolve natin ang value ng E, divide lang natin sa 3 both sides. So therefore, ang value ng E ay equal sa B over 3. So ayan na, B over 3, isa-substitute natin dito kay E. Okay? So ayan, tapos solve for B na lang tayo. So solve for B na lang, 1 half B pwede rin niyang isulat as B over 2 para mas madaling tingnan. B over 2 equals yung E, gagawin nating B over 3.
plus 7. Okay, so solve for B na lang. Meron tayong denominator na 2 at 3. So ang LCD ng 2 at 3, i-multiply lang. LCD niyan ay 6. So i-multiply natin both sides by the LCD na 6 para makancel na yung denominator natin. Okay, so multiply. So 6, i-divide muna natin. 6 divided by 2, so that is 3 times B. We have 3B. Equal 6 divided by 3, so that is 2 times B. We have 2B. Plus 7 times 6, we have 42. Tapos pagsamahin natin si 3B at si 2B, ilipat natin to sa kabila. Minus 2B to both sides. Minus 2B to both sides. So ayan, tapos na agad. 3B minus 2B, so that is equal to 1B or simply B. B equals 42. So ang age na ni Brandon now is 42, letter C. Okay, so next, number 3. The product of Dave and Daniel's age is 96. 3 years from now, the product of their ages will be 165. What are their ages? So sa problem na ito, pwedeng mag-trial and error na lang tayo dito. Pero isa-solve natin gamit yung equation, gamit yung trial and error. Papakita ko lang na mas madali ang trial and error para dito. So the product of Dave and Daniel's age is 96. Hindi tayo pwedeng gumamit ng first letter, parehas kasing D. Dave and Daniel, no? So let na lang ito X at Y. So the product of Dave and Daniel's age is 96. So therefore, first equation, XY equals 96. Equation number 1. Then 3 years from now, so add lang tayo ng 3 parehas dito, the product of their ages is 165. So add lang tayo ng 3 sa parehas dahil 3 years from now daw, X plus 3 times Y plus 3 equals 165. Equation number 2. Ayan. So sa problem na ito, sabi ko nga mas madali, trial and error. So i-try lang natin lahat ng mga choices natin kung ano yung mag-satisfy sa dalawang equation, yun na yung sagot. Pero i-solve din natin mamaya. Okay, so try natin. Product daw, XY equals 96. So multiply natin lahat ng A to D. 4 times 24, sakto 96. 2 times 48, 96 pa rin. 3 times 32, 96 pa rin. 8 times 12 is still 96. Okay, so okay lahat. So i-try naman natin sa number 2. Kailangan masatisfy yung 165. So add tayo ng 3 sa lahat. So we have for letter A, add ng 3 sa 4, we have 7 times add ng 3 dito, 27. Okay, so sa letter B, we have 2, add ng 3, that is 5. Add ng 3 sa 48, 51. Letter C, 3, add ng 3, we have 6. Add ng 3, we have 35. Then last, add tayo ng 3, we have 11. Add ng 3, we have 15. So, dapat ang sagot 165. So, i-multiply nyo lang yung last digit. Kailangan 5 ang dulo nun, ha? 7 times 27, sablay na agad to kasi 7 times 7, 49. 9 ang dulo, mali na agad. So, yung mga sablay, tanggalin agad. 6 times 35, ito 6 times 35, 0 ang dulo nito, no? 6 times 5, 30. So, mali na agad ito. So, dalawa na lang matitira. So, alin man dito. So, multiply natin to 5 times 51. So, we have 5 times 1, 5. 5 times 5, 25. So, 255, mali pa rin. So, ito na yung magiging eksakto dyan. 11 times 15. So, eksakto yan. 11 times 15. So, we have 15. 1 times 15. Another 1 times 15. So, we have 165. So, ito ang tamang sagot. Letter D, 8 and 12. So, kita nyo na, mas madali. Sinubstitute lang natin sa equation na nabuo natin. Kailangan masatisfy parehas. Okay, so pag sinolve naman natin, bilisan lang natin ang pag-solve. Solve natin si X. So si Y, solve natin yung Y sa equation number 1. So ito, katumbas niyan, X times Y equals 96. Divide natin both sides by X. Divide both sides by X para ma-solve natin si Y. So therefore, ang value ni Y ay 96 over X. Tapos si 96 over X na value ni Y, isa-substitute natin dito. So magiging ganito siya, X plus 3 times ang value ni Y ay 96 over X plus 3 equals 165. So tapos i-simplify natin ito. So lagyan natin ito ng over 1. So magiging ganito siya. X plus 3 times 96 plus 3x over x equals 165. Okay? So saan nanggaling yun? Lagyan natin ng over 1 tapos butterfly. 96 times 1, 96. 3 times x, 3x. Tas x times 1, x.
Tapos multiply both sides by x or shortcut, punta lang dito si x. So we have x plus 3 times 96 plus 3x equals 165x. Ayan, so kita nyo na ang haba pag ito yung ginawa nating technique. Tapos FOIL method, first, outer, inner, tapos last. Okay, so we have x times 96, we have 96x. X times 3x, so that is positive 3x squared. 3 times 96, so ayan, medyo malaking number na. 3 times 96, so that is 288. 3 times 96, 288. And then 3 times 3x, so that is positive 9x equals 165x. Ayan, so tapos dito, mag-aano na tayo dito, quadratic, ilipat lahat sa kabilang side. So, minus 165x to both sides. Minus 165x to both sides. So, wala na to. So, tapos pag-combine natin si 96x, 165, tsaka ito, may isa pang 9x dito. Tapos, i-arrange natin 3x squared ang mauuna. So, we have 3x squared. So, 96 minus 165 plus 288. So, magiging sagot 219 plus 219. Tapos, ano pa yung natira? Plus 288 equals 0. Tapos, divide lahat natin sa 3. Pwedeng lahat i-divide lahat sa 3 yan. So, divide both sides by 3. So, kita nyo na, haba ng solution. 3 divided by 3, 1 na lang yun. So, we have x squared plus 219 divided by 3. So, that is equal to 73. May x ito. 73x plus 288 divided by 3. So, ang sagot dyan ay 96 equals 0. So, ngayon, ifa-factor na natin. So, ang lalabas din dyan, syempre, pag finactor yan, magiging sagot natin dyan. Makakuha tayo ng 8 or 12 dyan. Okay? So, kailangan makakuha tayo niyan. Pag hindi, edi mali yung sagot natin. So, kaso parang 96, paano tayo makakakuha ng 8 or 12 dyan? So, parang wala ata doon sa ano, no? Baka may nagkamali dito. I-double check nga natin to. X times, we have 96x, x times 3x, 3x squared. 3 times 96, 288, and then 3 times 3x, 9x. 96 minus 165 plus 9 pala. Minus 60x pala dapat ito. 288 pala ang na-plus ko kanina. So yung gitna pala dapat natin ay 96 minus 165 plus 9 pala dapat. So dapat negative 60. Ayun, kaya pala sabi ko parang wala yung sagot eh. Negative 60 dapat itong gitna. Okay, so i-correct lang natin, negative 60. So negative 60, pwede pa rin siyang 60 divided by 3. So pwede pa rin. Negative na siya. Negative 20 na to. Negative 20. So ayun, so sakto na. Factor ng x squared, x and x. Factors of 96, ang magiging sum dapat ay 20. So ito na yon, 12 and 8. So minus 12 and minus 8. So therefore, ayan na, solve for x. X minus 12 equals 0 or x minus 8 equals 0. So therefore, add 12 to both sides, x equals 12. Add 8 to both sides, x equals 8. So ayan na ang ating answer. Ayan. So kapag ang x ay 12, ang y ay magiging 8. Kapag ang x naman ay 8, ang y ay magiging 12. So yun pa rin yung magka-partner, 8 and 12. Okay, so ito yung solution. Ito naman yung trial and error. Okay? So now, last number 4. Lawrence has a daughter, Janet. 5 years ago, he was 4 times as old as Janet. And then 2 years from now, he will be 3 times as old as Janet. How old is Lawrence now? So, gawa ulit tayo dito ng table. Gawa ulit tayo ng table dahil merong mga now, tsaka yun, 5 years ago. So, kinahanap, how old is Lawrence now? So, ayan. So, meron tayong column for now, meron tayong 5 years ago, and then meron din tayong 2 years from now. Okay? So, yun yung mga ilalagay natin sa table. So, Lawrence tsaka si Janet, yung daughter niya. Okay? So, lagay lang natin dito sa now. So now, lagay lang natin si Lawrence tsaka si Janet. So tapos, meron dyan 5 years ago. So dito natin ilagay 5 years ago. Tapos dito sa right ay 2 years from now. So 2 years from now. 2 years hence. So we have L plus 2
we have J plus 2, and then 5 years ago, we have L minus 5, J minus 5. So ngayon, buuin natin ang ating equation. 5 years ago, si Lawrence daw 5 years ago. So dito tayo kukuha. Lawrence 5 years ago, so we have L minus 5. He was 4 times as old as Janet. 4 times as old as Janet. So ibig sabihin, i-multiply natin sa 4 yung age ni Janet, J minus 5. Okay? So next, dito naman 2 years ago, 2 years from now, so dito naman tayo kukuha. He will be, so ibig sabihin nun, age niya, so that is L plus 2, will be, so that is equal sign, 3 times as old, so ibig sabihin times 3, yung age ni Janet, J plus 2. Okay, so solve na lang natin ang L dito. So equation number 1, equation number 2, simplify lang natin. So simplify, distribute lang itong 4. Dito naman sa kabila, distribute lang itong 3. So we have L minus 5 equals 4 times J, we have 4J. 4 times negative 5, we have negative 20. Then add 5 to both sides para makombine natin yung dalawang numbers. Add 5 to both sides. So therefore, L is equal to 4J minus 15. So ito na equation number 1 natin na in simplest form. So ito naman kabila. So we have L plus 2 equals distribute yung 3. So we have 3J, distribute, multiply yung 3 sa 2, we have positive 6. Then subtract 2 to both sides para mawala itong 2. Makombine natin yung dalawang numbers. So we have L is equal to 3J, 6 minus 2, we have positive 4. So ito ang equation number 2. So ngayon, pwede na nating masolve si L, pero mas madali, si J muna ang isolve natin. Kasi parehas silang naka-equate kay L. Parehas silang L, oh. Ang left side natin parehas L. Okay? So parehas L ang left side, ibig sabihin, i-equate natin to by transitive property. Equate natin itong dalawa. Okay, so equate 1 and 2 yung right side. Okay, so we have 4J minus 15 equals 3J plus 4. So masosolve na natin si J. Tsaka na lang natin balikan si Lawrence dahil si Lawrence ang hinahanap. Okay, so we have 4J minus 15 equals 3J plus 4. Pagsamahin natin si 4J at si 3J, subtract 3J to both sides. Ayun, wala na agad to. J na agad to. Pag sinubtract natin, J na lang. Then si negative 15, ililipat sa kabila, magiging positive 15. Positive 15, okay, cancel. 4J minus 3J, J na lang yon. 4 plus 15, we have 19. Okay, so ang value, ang 19 si J yan. Si Janet. Wala sa choices, no? So yan, buti na lang wala sa choices. Kasi kung nasa choices, baka yun yung maging sagot nyo. So pag nasolve na natin si Janet, ang hinahanap natin si Lawrence. So hindi pa tayo tapos. I-substitute natin dito sa L or kaya naman dito sa equation 2 or equation 1. Kahit saan, kung saan nyo gusto. Pero dito na ako sa plus para mas madali. Okay, so we have J is equal to, or L pala. So ang age ni L, i-substitute lang natin dito. We have 3J, so we have 3 times 19 plus 4. So we have 3 times 19, so that is 57 plus 4. So the answer is 57 plus 4, 61. Okay? Correct answer is letter D, 61. Pag chineking natin, ang age nila ay 61, si Lawrence ay 61, si J ay 19. So pag sinubstitute natin, mag-add tayo dito ng 2, magiging 63, ito naman magiging 21. Sakto, 21 times 3, 63. So dito naman, subtract tayo ng 5. Subtract tayo ng 5 ay magiging 19 minus 5. 19 minus 5, ilan yun? 14. Tapos, 61 minus 5. Ilan yun? 61 minus 5. So, that is 56. So, times 4 yan, no? So, 14 times 4, 56. So, eksakto, na-satisfy. Okay, so that's all. So, I hope nagustuhan nyo ang explanation ko ng 4 na age problem. So, kita-kita tayo sa mga susunod na video lesson. Kung ito ang first time nyo, huwag kakalimutang mag-subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga susunod pang i-upload na mga videos. Thank you for watching. Bye-bye and God bless.